Pagkatapos ng kontrobersiya sa pagdaan sa bus lane ng anak nitong si Senator Rapi Tulfo, eto na naman mga kababayan. Driver ng umano'y sasakyan ng US Embassy tiniketan dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Meron kayang mali na ginawa nitong mga traffic enforcers dito at meron kayang ginawang mali itong diplomat di umano ng US Embassy. Eto, pakinggan natin. If we have to report it to U.S. Embassy, we're going to make an official diplomatic that he is threatening to steal U.S. diplomatic material. That's what. So may akusasyon dito na sinusubukan daw mga kababayan nitong isang traffic enforcer natin na nakawin yung mga diplomatic mga documents. Ano kaya to? He threatened. So I don't want to do that. So I would like to just handle this through PMP. We're going to Camp Crame. You can escort us to Camp So papunta daw sila ng Campo Crame. Crame right now. That's who we're going to meet. So if we could just finish this so it stays low, that'll be much better. So parang ang sinasabi niya dito ay ayaw niyang i-escalate pa yung sitwasyon. Dumaan ito guys, dumaan ito sa EDSA busway. So hinuli at tiniketan. You don't have to give it to us. I don't want your personal information. All I ask, you give it to the PMP general and he will follow up. Not me, not us. Yeah, it's not us. It's for him. I don't want the U.S. involved, but his threat, which is hostile and illegal to confiscate diplomatic passport, that's a violation. So kino-confiscate daw ng MMDA, MMDA ba to? Ng traffic enforcer na lang, yung kanyang diplomatic passport. Of international law, man. No, You said you were taking tried it. earlier. You said you were threatened. confiscating it. Okay, then you threatened. You admit it. I don't want because. You admit that you threatened to violate law. Ang yayabang, no? Ang yayabang ng mga hayop na tong mga Amerikano na to, no? So I don't want to take this to the U.S. Embassy and they have to take it further. Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mong dalhin sa US Embassy? Yan yung pinaka-proper na dapat gawin. Kailangan yung MDA na yan, yung traffic enforcer na yan, ay i-report ka sa US Embassy para yung US Embassy ang mag-sanction sa'yo. Bakit ayaw mo? Kasi alam mo na meron kang nilabag na batas. We're going to Camp Crame. You could escort us to Camp Crame. Then you could talk to the general directly. If you don't want to talk to him on the phone. I ask you to escort us in. But I don't want your personal information, but I don't want him to threaten violation of international law. Yes, may point dito yung diplomat guys. Kasi hindi mo pwedeng kumpiskahin yung passport, hindi mo pwedeng arestuhin to eh. Okay, please take it now. This could be settled right now if you just talk to the general. It's done. Bakit yung pinipilit niya na pag-usap sa general? Gusto ko sanang mag-react si Senator Rapi Tulfo dito. Buti na huli yung anak niya. Kung hindi, laman na naman to ng programa nito o kaya baka magpapapreskon na naman to. Just talk to the general. That's it. It can be settled right now in less than a minute if you just talk to the general, and then we can move on. Otherwise, we're gonna have to. Hindi, pero ang tanong, bakit wala siyang driver license? Ba't wala siyang driver license? Kailangan ba ng driver license ng mga US diplomats kapag magdadrive sila sa Pilipinas? Ang sagot dito mga kababayan, yes. US diplomats in the Philippines are expected to have a valid driver's license if they choose to drive. Diplomatic community does not exempt them from following local traffic laws, including license requirements. So ang tanong dito, bakit pre-present niya yung diplomatic passport niya to assert authority para paalis na lang siya kasi diplomat siya or wala siyang driver license? Ngayon ang isa pang tanong, paano ba makakapag-drive yung mga diplomats ng ibang bansa, lalong-lalo particularly yung ng US doon sa Pilipinas? Ito, use a valid US or international driver license. So, a US diplomat can use their foreign driver's license. Example, US driver's license or an international driver permit for up to 90 days upon arrival in the Philippines. So malamang baka more than 90 days na siya. So hindi na niya pwedeng gamitin yung US driver's license niya or yung international driving permit. If they stay longer 90 days and wish to continue driving, they should convert their foreign license to a Philippine driver's license through the Land Transportation Office. So baka obviously hindi rin niya ginawa. Kasi bakit nga diplomatic passport yung pinapakita nito instead of lisensya. So walang driving license to. Sir, nakausapin ng general. I will
lumabas sa ayaw nilang He just said needs to have a quick conversation with him. Otherwise, we're gonna have to go through the process of talking to you and then just you work. Kasi yun naman kasi ang proseso nito eh. Yung po proseso natin eh, kapag wala ang flight eh. Kasi yun lang ganun. Oo. So wala siyang license, narinig natin. Ang susunod na gagawin ng mga traffic enforcers natin, ano? Kukuha ng identification. Yung identification na yan gagamitin para i-report saan? Sa US Embassy. Na yung diplomat ninyo nahuli na lumabag ng traffic rules. Particularly na dumaan dito sa EDSA bus lane. Kailangan nila yun eh. Kailangan nila yun. Pero meron siyang akusasyon na kino-confiscate daw nung traffic enforcer yung kanyang diplomat passport. So, sir, is LTR supposed to threaten U.S. Embassy like this and steal property? not Yeah, that's what he wanted to do. He tried to confiscate my diplomatic passport, which is I need to live and work That's why there. we That's not take acceptable. picture na lang. I understand, but he wanted to confiscate it. That's what he said. He's holding on to it until we talk to him and raise this issue. That's the guy, that's the self. Okay. I know, but that's Will specific. you talk to the? Will you? This is why I want to go to Intelligence Group Chief of PNP. This is Intelligence group daw ng PNP. about this. Listen. You know what he could do? He could sell the picture of the passport to the Chinese spies. Bobo. Ano ba yan? Ano ba yan? Anong klaseng utak yan? Simpleng traffic enforcer? Tsuran, yung ano mo, yung passport mo. Tapos ibebenta sa Chinese spy. Tignan nyo gaano ka-paranoid itong mga Amerikano sa mga Chinese spy na yan. Bakit takot na takot sila? Tignan nyo yung ginagawa nila sa TikTok. Doon sa Amerika, ginigipit nila yung TikTok. Di ba nga sabi nga nila, ibaban yung TikTok pero naano lang, na-extend lang. So ganito talaga yung mentality ng mga Amerikano na to. We're helping China arrest. ayun. How do we know he's not going to do that? Is it How you're gonna know if he will do it also? Ikaw na mismo ang nagsabi, paano mo malalaman na hindi niya gagawin? Paano malalaman na gagawin niya? Tignan mo, itong mga Amerikano talagang paranoid talaga sa China eh. this his personal phone or work phone? Personal phone. The other. His personal phone that he could sell to the Chinese spies. Ang tanong dyan, meron ba silang work phone? Nagmamarunong ka eh. Alam mo ba na may work phone yan o wala? And now you're going to cause a problem between the U.S., the Philippines, and the Chinese. Why? Nandun na siya sa kaguluhan ng tatlong bansa. Ang inaano lang naman dyan, nagkamali ka eh. Lumabas ka sa batas ng Pilipinas. Hindi ka exempted sa mga traffic rules and regulations. Hindi ka nga exempted na mag-drive ng walang lisensya. Kailangan mo pa rin. Why would you use personal phone? You should use work phone. How do we know he doesn't talk to the Chinese on the personal phone? See? Gaano ka paranoid itong mga to sa mga Chinese spies na yan? Grabe no? Ordinaryong MMD yan. Tapos may connection siya sa spy. Grabe. Sir, ano lang sir, kaya yung kausapin niyo na lang po si General daw. Sabihin niyo na lang, hindi naman kasi kailangan lang talaga sir ng information ni Oo, yung ID. Yes, kailangan talaga ng information para sa gagawing report niya sa US Embassy. Okay, yung ID naman yun. So, kausapin mo sir. Pero nga napagkaroon na ID, Wala sir, yun lang. Yun lang yung mali. Bakit pinicturan niya? Yun lang talaga yung mali. Bakit pinicturan niya? Dapat hindi sinulat na lang sana niya yung pangalan niyan. Tapos, iisa lang naman ang US Embassy sa Manila eh. Doon, pasa mo na lang yung report mo, di ba? Kunin mo yung pangalan niya, binigay mo yung passport, okay na. Ba't pinicturan pa kasi? Yan yung mali. Get the general on the phone right now, and this can be resolved in less than a minute. Grabe, napaka-demanding. Gusto niya yung general. Grabe itong mga Amerikano maghari-harian sa bansa natin, no? Yung mga pro-Americans dyan. Ito yung nangyayari, oh. Walang driver's license. Yung US diplomat. Gusto na lang makalusot. Okay lang yan. Sabi naman ni Senator Rapi Tulfo, hindi pag-abuso yan. Kasi hindi naman yan tinakbuhan. Ikaw na lang ko pang Anong kwento? Hindi sir, i-explain lang sir na pinicturan, tapos hindi naman kinapindin. Kasi yun na po ang proseso nila sir.
Diba kanina, sabi niya, Okay. Okay, sir. kino-confiscate yung passport ko. Yun naman pala hindi. Pinicturan lang pala. Sinungaling din eh, no? Okay, Paul. Hey, because we don't want to have to go to the U.S. Embassy. It's going to create more trouble for everyone. Kita nyo yon? Paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw na niyang makarating sa US Embassy. Eh paano to? Karating to. Magbabiral to. Isang ibang ID. Sir, It's okay. I know it wasn't your kaya yung passport. I know it wasn't your fault or your fault. He made a mistake. I don't know what the situation is. I know. We know. That's right. What's not processed is trying to confiscate a diplomatic passport. That's where you cross the line. Pero ano yung Maintindihan. reklamo nila? Everything Yun else, lang, Ano sir. yung reklamo? I know. Everything else is fine. I know that you can't drive in this lane. I'm new here, right? Oo. I know that. Alam naman daw niya na hindi ka pwedeng mag-drive sa lane na yan. Wow! Alam pala niya. So, pumasok pa rin. Alam pala niya. The problem was crossing the line when he tried to confiscate my Hey, brother. No. Teka, ipinipilit pa rin niya na sinubukan daw i-confiscate yung passport niya. Pero siya mismo ang nagsabi, pinicturan lang nung traffic enforcer. They want to confiscate the diplomatic passport. They want. See? May kausap siya. Siguro general na pinagmamalaki niya. At ang sinasabi niya ay ipinipilit pa rin niya na gusto piskahin yung diplomatic passport niya. Sinungaling eh. Won't give name. They won't give number. And then they're taking pictures. Pinicture mo ba? Picture ko lang. So I told them. Ano sabi? Pinicturan ko lang. Pero boss, yan yung mali mo. Dapat hindi mo na pinicturan. Will you talk to them, sir? Picture diplomatic passport. Pinicture ko lang naman. And I know Kaya nga boss, pinicturan mo lang. Bawal talaga yun. Yun na nga lang eh. Diba? very low. Yun na nga lang eh. Yun na nga lang eh. Sabi niya. Yun na nga lang. Yeah. Will you talk to them, please? Okay, here they are. Here they are, sir. So mga sir, hindi ako makonsit. Okay lang, sir. Ha? Okay lang po. Wala lang ako sa Kung akong dumating lang ako kasi may nangyari pa, may request pa ko sa itong van, counter ka sa US. Hindi ko nasabi yung van, kumano yung takot na nila, pero sabi na ko wala lisensya. Di ba? Walang lisensya. So, humanap ng ibang identification. Walang lisensya pala. Sabi, di ba? Sabi natin kanina na baka walang lisensya to. Opo, ma'am. CCG, ma'am. Wala ba, ma'am? Meron. Ang ATMS lang. Na ano na yung... Meron may problem na. Problema kami dito. So, anong nangyari dito guys? Summary natin. US diplomat, dumaan sa EDSA busway. Pinara ng mga traffic enforcers natin. Hiningan ng driver's license. Walang lisensya. Pero ang sabi ng batas ng Pilipinas ay kahit pa US diplomat ka, kailangan pa rin meron kang driver's license. It's either kung 90 days ka lang dyan, pwede mong gamitin yung US passport mo o kaya yung international driving permit. O kaya kapag nagtagal ka naman, pwede mo namang i-convert yung license mo ng local license. So malamang hindi niya ginawa yan. So wala siyang driver's license. Ngayon, si traffic enforcer humingi ng identification para meron siyang reference sa kanyang report kung sino ang kanyang ire-report. Ngayon, ang ibinigay naman ni US diplomat ay yung diplomatic passport niya. Pinicturan ni traffic enforcer. Ang problema, yun lang. Bakit kasi pinicturan niya? So, ang ayaw ko pa dito ay lagi niyang binabangkit, general. So, ano ang masasabi mo dito, Senator Rapi Tulfo? Di ba, ikaw po ang chairman ng public services dyan sa Senado. Malamang kung hindi nahuli yung anak mo na lumabag din at dumaan din sa EDSA busway, talak ka na naman ng talak dito. Ngayon, maging parehas ka. Ngayon,
talakan mo nga ito. US diplomat ito. O baka natatakot ka kasi marami kang kapamilya sa US na naninirahan doon at meron kang kapatid na si Erwin Tulfo aka Erich Sylvester Tulfo na merong problema ngayon sa Amerika. Particularly na kailangan niyang mag-apply ng visa pero dininay siya. Pinasurrender yung kanyang passport kasi nga nabisto na nagnakaw pala ng identity. Sige nga, Senator Rapi Tulfo, kung talagang matapang ka, kastiguhin mo nga ito. Di ba ikaw ang head ng Committee on Public Service or Services diyan sa Senado? Sige, gampanan mo nga yung pagiging senador mo. Sige nga, ipakita mo nga ngayon na matapang ka. Ipakita mo nga ngayon na ikaw ay walang kinikilingan. Ipakita mo nga ngayon na kahit malalaking tao, kaya mong banggahin. Sige nga, pagmumurahin mo nga ito.